Magandang umaga po sa ating lahat. Unang araw ng linggo at unang Sunday ng linggo. Maganda po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. It's about the home and family. Ito po ay mahabang usapin. Ngunit meron lang tayong maikling panahon o maikling oras. Ang pagpapamilya, pag-aasawa, lahat ng mga yan, pag panliligaw pa lang, isa yung mahabang usapin. I think that's one subject. Tapos pag-aasawa, another subject. Pagpapamilya, another subject. So, napaka-broad. Parenting, how to treat your wife, how to treat your husband, at mga decision making in marriage. Marami. So, hindi tayo expert, no? Pero what we're going to study today is what the Bible says about home and family. Okay po. So, simulan na po natin. Ano ba yung mga responsibilidad natin sa ating pamilya? Ngunit alamin po na natin kung ano ba yung ibig sabihin ng Christian home. Ano ba ang pagkakaiba ng tahanan ng mananampalataya sa tahanan ng hindi mananampalataya? Tandaan po natin, a Christian home is the first institution or a home or a family that God established, and it provides foundation for every institution. So, parang ganito, nung ginawa ni Lord ang lahat ng bagay, ginawa niya, He first instituted the home or the family. Okay? Father and si Adan at saka si Eva, yung pinakaunang tatay natin, yung pinakaunang nina natin. At ikinasal sila ng Diyos. Makikita natin yan sa Genesis. So, kung magtatanong tayo, saan ba yung pagkakasal ng Panginoon? So, ang unang kasal ay ginawa sa Garden of Eden. Genesis chapter 2, verse number 23. Nung nakita ni Adan si Eva, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh." Verse 23 of chapter 2. "She shall be called woman because she was taken out of man." Nanggaling siya sa lalaki. Therefore, ito na, shall a man leave his father and his mother? It doesn't mean na merong nanay at tatay si Eva at Adan, ha? Ibig sabihin, si Moses, yung author nito, maraming taon na ang nakalipas. So, ito yung basihan kung bakit kasi tayong mga Pilipino, meron tayong nakagawian na hindi biblical. Masakit man aminin. Ano yon? Though hindi naman to absolute kasi halimbawa, nag-asawa na lahat, yung bunso na huling mag-asawa. Walang mag-aalaga sa nanay-tatay. So, tumira pa rin siya sa tahanan ng nanay at tatay niya. Okay lang yon. Pero ang sinasabing nating hindi magandang habit, yung anak, mag-asawa, wala siyang planong bumukod. Diba? Pumunta tayo sa mga depressed area. Saan siya nakatira? Sa nanay at tatay niya pa rin. Hanggang nagkaapo na. Hanggang yung apo, doon pa rin nakatira sa tahanan. Pero ano sabi ng Bible? "And they shall cleave unto his wife." Iiwanan ng lalaki ang kanyang nanay at tatay. And shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Now, very interesting word in verse number 24. The word cleave. Okay? C-L-E-A-V-E. Or be joined. Ang idea nito, parang meron tayong tinatawag na two types of mixture. Yung homogeneous tsaka heterogeneous mixture. Yung mixture na pag pinaghalo mo, hindi mo na pwedeng paghiwalayan. Halimbawa, ang sand at gravel, buhangin at graba, pag pinagsama mo yan, pwede mo pang paghiwalayan. Tama po? Pero ang kape at asukal, pag pinagsama mo na yan, di mo na yung mapaghihiwalay. Yung cleave dito, glued or stick together, hindi na pwedeng paghiwalayin. Nahahangin bro yung newspaper. Nahahangin pakitakpag. Baka mapunta sa labas at makasuhan tayo ng littering. Ayan, get one na lang po. Yun pa yung ating mamaya announce ko yun. Every month, yun yung natin, yun yung newsletter, mga updates nangyari this month, at saka iba pang mga announcement. Okay? Cleave. Hindi mo na, sila ay magjo-join together
Hindi doon nagtatapos. Ang lalaki, sasama sa kanyang misis, sa kanyang asawang babae, and they shall be one flesh. So, 1 plus 1 equals 1. So, this is the first marriage. Verse 25, and they were both naked, and the man his wife, and were not ashamed. Sila ay isa na. Kinasal ng Panginoon si Adan at si Eva. Ang unang institution na kanyang in-establish ay ang home. Okay? Kaya, kailan mo masasabing home ang isang, diba? Tingin kasi natin, mali yung thinking din. Mayroon tayong mga Pilipino, proud ako, mga Pinoy tayo. Pero meron tayo kasi mga prinsipyo sa buhay na baluktot at hindi biblikal. Halimbawa, pasensya na kayo kung ganito yung prinsipyo nyo, parang malito. Sinong mas mahal mo? Asawa mo o anak mo? Anong karaniwan natin narinig? Siyempre, anak ko. Diba? Ngayon, tama ba yun? Tama ba na ituro natin na mas mahalin mo ang anak mo kaysa sa asawa mo? Mali. Bakit? Ang bond, ang cleaving, or ang joining ng mag-asawa at saka ng mag-asawa at ng parents sa anak, mas matindi yung stick o yung gluing, yung dikit, yung join ng mag-asawa. Bakit? Sinabi sa verse. Pagdating ng araw, yung anak mo, iiwan ka din niya kasi magpapamilya na yan. Kaya nga, yun yung prinsipyo eh. Kaya ang home, matatawag mong home, hindi dahil may anak sila. Once na kinasal kayo, tahanan na kayo. Okay po? Masatabag mo bang pamilya, ang isang pamilya kung wala silang anak? Yes. Yun ang sabi ng Bible. Okay? Yung iba kasi, hindi kayo pamilya kasi wala kayong anak. Saan mo nabasa yan? Hindi yun prinsipyo ng Bible. So, home, and then in-establish ni Lord yung government, in-establish niya din yung the church. Okay? Pero ang una niyang in-establish yung Christian home. Kaya, ano ba ang mas importante? Sa iba, big issue to. Pero, marami kasing mga ministers of God, nakalimutan na nila yung pamilya nila, kaya yung anak nila nagre-rebelde, hindi nagsisimba, yung asawa nila, hindi naniniwala sa kanila. Kasi ang sabi ng Bible, kapag hindi ka nagpo-provide for your own self, ibig sabihin sa pamilya mo, ano sabi? You are worse than, ano yung sunod na word? Infidel. Masakit, ano? Pag hindi mo daw inaasikaso yung pamilya mo, hindi ka nagpo-provide sa sarili mong pamilya, mas masahol ka pa sa mga mananampalataya. So, alam niyo po, tayong mga Pilipino, pag nagbasa talaga tayo ng salita ng Diyos, nakinig natin yung aral ng salita ng Diyos. Marami talaga sa mga Amerikano, meron silang idiom na nakalimutan ko na yung English. Pero sa Tagalog, sisipain ko ang inyong mga tuhod. Parang, I may stamp some of your knees. Kasi sa Taekwondo, sa judo, kapag pag sinipa at nabali, fall ka na. So, pag sinipa ka ng ganyan, itong tuhod natin. So, may ganong idiom sa West. So, ang ibig sabihin, may mga tinatayuan tayo, pero pag nabasa natin salita ng Diyos, maaaring mabali ang ating mga tuhod. Okay? So, isa yon sa mga yon. Sa pamilya, marami pa. Kaya, I'm thinking of someday, magkaroon talaga ng seminar about what is Christian home. Ako, kailangan ko din yun eh. Kasi lagi ako sinasabihan ng asawa ko na ganyan ba? Ganyan ba? Ganyan. Oh. Kasi pag, di ba, ang kulit ng bata, hindi mo na makontrol yung galit mo. Hindi mo na napagsabihan, nagalit ka kaagad, etc. etc. Okay po. Another one, a Christian home is an institution where parents are bound by Christian love, where children are welcome and scripturally instructed, and the Lord Jesus is the head of the home. Yan ang ibig sabihin ng Christian home. Tingnan natin sa Ephesians chapter 6. Kristiyanong tahanan. Kitang-kita natin, malinaw na malinaw, pag-aaralan natin ito sa devotion natin. Kabisado natin to minsan, kabisado natin to.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. Okay po. And ye fathers, provoke not your children to wrath. Yun. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ayan, verse 1 to verse number 4. Mabigat yan pag in-expose natin. Ito palang provoke not your children to wrath. Kasi minsan yung mga tatay, sila yung nagiging dahilan para magalit yung anak. For example, sa pang-aasar, sa pangbubuli, pangatlo, yung mga kung ano-ano, mga action na sasabihin mo, oh anak, huwag kang magaganto pero ginagawa mo din. So parang na-confuse yung bata. Children, verse 1 ulit, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito ay tama. Now, syempre, absolutely, susundin natin ang parents natin. Pero bihira sa parent na ang anak nila gusto nila mapasama o utusan. Though may mga ganon, no? Hindi lahat ng tao. May mga tao na gusto nila yung anak nila, inutusan nilang gumawa ng mali. Murahin mo. Tapos kapag nagmura, tuwan-tuwa pa, nagpapalakpakan. So, may mga ganon. But, when the Bible says, obey your parents in the Lord, sa Panginoon, kaya sinabi dito, in the Lord, once na taliwas sa prinsipyo ng Biblia, yung gusto ng parents natin, ng authority, ay hindi natin yung susundin. Kaya nga sinabi dito, in the Lord, sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun, dapat align pa rin. Kasi karamihan naman ng gusto ng magulang sa anak ay mapaganda. Honor thy father and mother. Ito yung masakit. Ito yung nakakalimutan ng mga mali yung yung kumakalat sa internet na hindi daw responsibilidad ng anak ang nanay at tatay. Tama, mali. May extreme kasi dyan. Ang extreme ganito. Kung nag-anak ka kasi gusto mong yumaman, mali ka. Hindi yun yung purpose kung bakit ka nag-anak. Kasi yung tatlong anak ni Brother Ryan, nag-anak ako ng marami para malaki yung chance ko maging milyonaryo. Mali ka doon, pag ganun. Nag-anak ka for a lot of reasons. Isa na kasi, yun yung design ng family. No? Yun yung design nating tao to propagate the world. Yung sinabi ng Lord sa Genesis na magparami kayo, still applies today. Kaya nga debatable yung one child policy na isa lang yung anak mo. Okay? Ngayon, pangalawang extreme, ganito. Yun yung extreme kasi yun. Kapag parents ka, tas ganun yung iaahon mo kami sa hirap. Though okay yun, no? Pero kung parang maging gagamitin mo ang anak mo para maging mayaman ka, you don't get the point of life kung bakit nagkakaroon ka ng anak. Pero mali din naman sabihin, napakamaling sabihin, yung mga kumakalat sa internet na hindi daw responsibilidad ng anak ang kanilang pamilya, very wrong. Honor thy father and mother. Now, what do we mean? Palagi ko itong inuulit sa mga young people. Kasi, anong trend ngayon ng mga Gen Z? Hindi nila kasama sa pangarap nila yung kanilang parents. Okay? Now, ano bang ibig sabihin dito ng honor? Hindi lang to yung kausapin mo sila ng magalang, ng may pagpakumbaba. Hindi lang yon. Very basic. Pag pinag-aralan mo yung word na honor sa Bible, ang ibig sabihin niyan, yung financial support. If you are able, okay, kailangan mong suportahan yung parents mo. Yun ang ibig sabihin ng honor sa Bible. Merong kaakibat na pera. So next time, pag-aralan natin yan, yung special word yan, honor. So, ibig sabihin, ngayon, pag sinabi mo naman na, hindi, Pastor, mas mayaman na yun naman yung nanay ko sa akin eh. Okay, hindi niya kailangan ng support. Okay. Pero pag may pagkakataong na kailangan siya ng emotional support,
Financial support, be there. Maganda nga yung Happy Sundays ba yun? Sino ba yung sila Ding Dong, sila Happy Sundays ba yun? Happy Day? Yung palabas, tapos ang artista, yung tatay, yung kamukha ni KFC. Manood nyo ba yun? Ang bida sila, Ding Dong, si Yael, yung tatay, mamamatay na. Kung hindi pa mamamatay yung tatay, hindi pa nag-ipon-ipon yung mga anak. Hindi, di ba kayo nanonood ng movie? Joke lang. Nakalimutan yung tatay. Pero napanood nyo na. Pero yung pala, hindi pala talaga siya So, dahil mamamatay na tatay nila, tsaka sila nag-unite. So, which is the first commandment with promise? Ano yung promise? Ikaw, ano yung promise na unang utos na merong pangako? Kasi, pag tinignan mo yung 10 commandments sa Exodus chapter 20, pagdating sa ika-apat na utos, ikalimang utos, yung honor thy father and mother, meron yung pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay mabubuhay ng mahaba dito sa mundo. Okay. Siguro si Nanay Mel, masunuri ka sa nanay-tatay mo dati. Ayun, amen. Pag sinabi, anak, huwag kang magaganyan. Talagang pag sinunod mo yon, huwag kang magbibisyo, huwag kang magbabarkada, huwag kang mag-adik-adik. Kahaba talaga buhay mo. Kaya umiikli ang buhay ng tao, hindi healthy living, bisyo, kung ano-ano pa. Ang dami na natin yung sabi, no? Kailangan natin tapusin to. Enjoy, rest, privacy, security, learn to work, play, pray, and plan together. Kaya Brother Ryan, dapat may time din tayong maglaro. Ako, yan ang isa sa mga pag-uulang ko sa anak ko eh. Yung merong spend time na wala ka talagang ibang iniisip, maglalaro ka lang kasama niya. So, yan ang isa sa mga pagkukulang ko sa anak ko. And plan together. Ito naman, okay naman ako dito. Pag may plano, kahit bata pa si Charity, ganyan ka-age niya, sinasabi ko na sa kanya, anak, ito yung gagawin natin this day. Magaganto tayo, magaganyan tayo, ganyan-ganyan. Next week, pupunta tayo sa ganun. Sinasama ko sa plano. Ang Christian home ay radiates or nagre-reflect mula kay Kristo, welcome strangers, and dispenses hospitality without measure. Now, may context tong strangers, ha? Hindi yung context natin ngayon na biglang may kumatok dyan, papasukin na no. Yung strangers dito, nung time ng Old Testament, nung time nila, when you say strangers, eto yung mga naglalakbay. Kasi di ba, tulad sa atin, mga inna. Naglalakbay na kailangan nilang matuluyan, wala silang matuluyan. Okay? Yung hospitality. Pero yung context natin niya, hindi na. Makakita ka ng kung sino dyan, papapasukin mo sa bahay mo. Hindi yon. May context to. Christian home consists ng God-fearing father, God-fearing mother, and God-fearing children. So, nawa yan yung prayer natin. Ngayon, ano to, no? Ang haba. Dito naman tayo sa marriage. Marriage, tinatayuan ng Biblia na mula man and a woman lang. This excludes homosexuality. So, yan ang stand natin. Dadating man ng time na ino-honor na ng government natin ang marriage between same-sex marriage, dapat ang church mag-i-stand. Na ang marriage, we define it between a man and a woman. Naka-include yan sa batas natin. Though gusto nilang i-revise yung batas. Okay? And boundary for sexual intimacy. Kaya ako hindi ako doon agree sa mga tao na ayaw nila mag-asawa, gusto nila anak lang. Hindi yun, maling prinsipyo yun. Okay? Yung mga ini-inject lang. Ang stand ko, hindi yun biblical, hindi yun gusto ng Panginoon. Kailangan mo dumaan sa tamang proseso. So medyo, yung mga ganong topic, it's for another talk or fellowship na lang natin pag-usapan. Intended by God to be permanent. Now, anong pinagkaiba ng annulment tsaka sa divorce? May idea ba kayo? Bakit dito sa Pilipinas walang divorce? Bakit annulment?
So, makinig kayong mabuti. Pag sinabi mong annulment, wala talagang nangyaring marriage. As in, hindi talaga naging kayo. Pero pag divorce, naging mag-asawa kayo, pero tinapos nyo na. Naintindihan natin? So, yun yung divorce. Ang Diyos, ayaw, though wala namang annulment pa sa Bible nun, yung term, no, na void talaga yung marriage nyo. As in, walang naganap na kasalan. Hindi talaga naging mag-asawa kayo. Parang hindi pa conceptualized noon. Marriage lang, parang divorce kita, tapos mag-asawa ko ulit, pag ayaw ko na sa'yo, divorce kita. So, ganon. The Bible says, yung mga tao noon, kaya lang naman nila gustong mag-divorce for their own self-gratification. Hindi yung guidelines na, kasi meron yung guidelines for sexual immorality kapag ang isang partner gumawa ng isang bagay na stone to death pa nga eh. So this is for another topic. But God wants marriage to be permanent. Kaya, yan, sa mga young people, mayroon tayong magandang idiom mula sa mga matatanda. Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kanin na mainit na pag sinubo mo at pag napasok ka, iluluwa mo. Maganda yun, di ba? Meron din tayong mga magagandang kasabihan na wala sa Amerika eh. Na wala sa West. Ibig sabihin, permanente. Hindi yung may party list na nagsusulong na ang marriage, contractual. 10 years lang. Pag gusto nyo pa yung isa't isa, re-renew. Aba, paborito sa mga lalaki. Pero, yung kasi yung nature, ang nature kasi talaga ng mga lalaki, polygamous. Gusto marami. Parang itatry lahat. Pero ang babae hindi ganun. Though hindi absolute. But majority. So, question? May question ba? Okay? Hindi tayo doon. Kaya, pag boboto tayo ng mga party list, ng mga kandidato, baka in favor yan sa ganito, in favor yan sa ganyan. Contactual lang. Next is, same faith. Ito, dito na yung tawag dito, struggle ang mga young people. Kasi, kaya walang makitang aasawahin, hindi kasi nagpupunta ng mga fellowship. Sabi nga ni Pastor Bong, walang makita sa church kasi parang kapatid na. Diba? Parang as in, kapatid mo talaga. Parang siya. Ayoko nga. Parang kapatid ko yan eh. Kaya dapat yung mga young people, matin kayo sa mga fellowship. Yan. Makipagkilala, makipagkaibigan. Kaibigan lang naman. O, Bral, matin ka sa fellowship, mga fellowship. Kaso si Brother Val, career person. Parang yan yung kaibigan ko eh. Si Brother Jimwell, tatrabaho sa Macau. Career person. A believer must only marry another believer. Ito na yung maraming struggle. Ikaw, Pastor Jomar, anong stand mo? Siyempre, yung stand ng Bible. Pag mananampalataya lang. Pero, kung dadating ang time, dito sa love life ng mga young people, bahala kayo. Pero kung magpapakasal kayo at unbeliever yung asawa nyo, or ibang faith, hindi ko kayo ikakasal. Okay? Or kung may iba kasi, pasensya na sa mga nanonood. May iba kasi, yung pagkakasal, ginagawa nilang negosyo, no? Kahit hindi, sa batas kasi ganito. Dapat, kunyari, Baptist, magkakasal ka, dapat ang isa doon Baptist talaga. Tapos yung isa, kahit ibang denomination na. Pero yung iba, kahit wala talagang Baptist, isulat na lang natin dito, ikaw babae, Baptist ka ha. Kasi yun ang required ng law eh. Kumbaga, yun yung conviction ko. Ayoko nun. Yung ginagawa mong negosyo yung pagkakasal. Pagkakasal, sagrado yan. Kaya, ayoko manloko. Kaya someday, kung meron magpapakasal, kung meron akong lisensya, tapos yung isa hindi naman dalawa silang hindi mananampalataya, tapos sasabihan ako, Pastor, 100K naman yung love gift. Pwede na. Joke lang, Brad. Brad, joke lang.
Ano yun, joke lang po. 100K isang kasalan. Mapag-iisip ako siguro nun. Sige, basta ibabaptize muna kita. O kaya iba-Bible study. Kidding aside. Ito kasing Sunday school natin, ano no? Kumbaga kahit isang linya, ang daming hangabang usapin. Scratch lang tayo. At least makuha lang natin yung buod. Ano ba yung responsibility ng husband? Head of the home. Okay. Minsan, may mga praises tayo sa Christian faith na hindi natin masyadong pinapansin. Katulad to, ang tatay ay tahanan, ang tatay ay haligi ng tahanan, ang tatay ang ulo ng tahanan. Ibig sabihin, siya yung final decision. Ngayon, dahil sa mga feminist, ayaw na nila to. Actually, hindi na ngayon yan ang issue eh. Kung sino ang masusunod sa mag-asawa, kung yung nanay o yung tatay, hindi na siya. Ang issue ngayon yan to. Kung sino yung mas malaki ang sahod sa pamilya, siya ang masusunod. So, nanay, tatay, merong 5 magkakapatid. Yung pangatlo, yun ang mas malaki ang sahod. Siya yung mag-decide. Yun na yung trend ngayon. Pero mga kapatid, kailangan balik tayo sa Bible. So, sa Men's Fellowship, pag-usapan natin yan, diba kasi magpapamilya kayo. Sa ladies, ganun din. Abraham commended his household faithfully, includes the wife, children, and servants. So, you made the decisions. Ang mahirap kasi, ang mga lalaki gumagawa ng decisions na hindi nila ina-acknowledge kung anong masasabi ng asawa nila. Doon ka naman magkakamali. Doon naman nagkakamali ang asawang lalaki. Dapat, ang pag-aasawa ay partnership. Kumbaga, hindi ka lang magdi-decide ng basta-basta. Though ikaw ang final decision, hindi ka lang magdi-decide basta-basta. Kaya marami naghihiwalay. Kasi, hindi nila tinatreat yung asawa nila bilang mahal nila, bilang importante. Importante yung opinion. Tandaan natin, mga lalaki, ang lalaki lang naman ang mga asawang babae, wise yan. Meron niyang discernment na wala tayo. Pag sinabi nilang ganito ang mangyayari, malaki yung chance na ganun ang mangyayari. Dapat makinig tayo sa kanila. Para maging maganda ang pagsasama. Diba, Brother Ryle? Okay. So, hindi ako expert. Ilang taon pa lang kami ni Mrs. 2017. 6 years, 7 years. 7 years. So, I'm still learning. Pero yun yung mga natututunan ko. Pag nag-decide lang ako ng akin lang, malaki yung chance na mag-fail. Okay, kailangan kasama sa plano. Mahalin ng asawa. He is to love his wife as Christ loved the church. So, meron ba sa Bible sinabi ni Lord sa asawang babae na, wife, love your husband? Ganun ba yung sinabi? Hindi. Anong sinabi? Submit. Kasi ang nature ng babae, maarugayan. Mamahalin ka talaga nila. Pero, ang nature naman nila, gusto ka nilang pangunahan. Bakit? Sumpa kasi yun. Pastor, totoo na yung babae gustong pangunahan yung lalaki kasi sumpa yun? Oo. Genesis chapter 3. Gugustuhin mo na pangunahan yung lalaki kahit wala ka, hindi dapat. So, thy desire shall be to thy husband. Ang ibig sabihin ng desire doon, okay, dalawa ang ibig sabihin. Sexual intimacy, yung patulad sa Bisaya, di na ako ulit, kausa na lang. So, diba, sana naintindihan nyo, no? So, yun ang, so, personal intimacy, yung sa mga decision making. So, mahabang usapin to Pero, yun, submission. Mamaya, maano natin yun. Sa lalaki, mahalin yung asawa. When you say love, hindi yung mahal mo yung asawa mo sa place na to, tapos may mahal ka din sa iba, tapos may mahal ka din sa iba. Hindi. Isa lang. Okay? He is to sanctify and cleanse her with his words. Ito na yung mahirap. Yung words of affirmation. Kasi merong 5 language, Sister Kim. Siguro kung hindi nyo pa naririnig yun, ang mga young people, no? Yung
yung gifts, tapos yung time, effort, isa na dyan yung words of affirmation. Yung pag nagsasampay yung asawa, batiin mo naman. Sipag naman. Ano lang yun? Kahit bola lang yun, sa babae, ano yun? Uy, nakaka-encourage. Di ba? Di ba, Sister Gloria? Oo. Kahit hindi mo kahit hindi mo pasensya na, pero yun minsan yun yung totoo eh. Kahit hindi mo try na lagi mo siyang i-appreciate. Salamat sa pagluluto. Oo. Salamat sa paglalaba. Sanayin natin yung sarili. Kasi kahit ako, bilang lalaki, makapakinig ka na ng parang kahit alam mong binubola ka, pero nakaka-encourage eh. Okay? Wag yung nagluto na, sasabihin mo, ang alat naman. Hindi ganon. Sabi ng Bible, speak the truth in love. Pag maalat yung pagkain, meron tayong isa pang idiom. Yung kapag tayo daw ay magre-review, himas muna bago batok. Anong ibig sabihin nun? Pupurihin mo muna. Ano yung, hindi naman lahat yan bad. Diba? Yung sinaing, sunog. Tanong, lahat ba sunog yung sinaing? May makakain ka pa din dyan. Kaya purihin mo muna. Ang sipag mo ngayon ah. Ganto. Tsaka mo sabihin, kaso medyo naalatan mo ng konti yung ano. Sana asin na lang inulam natin. Wag naman ganon. Sana asin na lang. Hindi naman ganon. Ibig sabihin, na ano mo ba? Pag ganon, hindi kayo mag-aaway. Hindi kasi ano eh, na iba pala yung pagsukat na nilagay ko. Okay? It is to avoid bitterness toward his wife. Ang nakaraan na ay nakaraan. So, sabi nga ni Pastor Bong, wag nang halongkatin nung nangyari pa nung 1962, 1996, 2000, 2005. Pag nag-away, hindi na appropriate. Kahit hindi sa mag-asawa, hindi na appropriate yung mga nangyari last. Ganyan ka eh. No. Dwell with her according to knowledge. Ayan, samahan. Ang mga babae, empowered or overwhelmed sila ng emotions. Kaya minsan, lalo na yung mga kakapanganak pa lang, ano yan eh, yung tinatawag nila postpartum, etc. Yung, ngayon maganda ka pa, dalaga ka, pero pag napanganak ka, feeling mo, ang pangit-pangit mo na, ganyan. Ganyan yung feeling daw ng mga babae ayon sa pag-aaral, ayon sa experience, di ba? Kaya dapat, pag ganon, someday mag-asawa ka, Brother Marvin, kakadating pa lang, binanggit na agad, di ba anak ko? Pag nanganak yung asawa mong babae, dapat lagi ka nandyan, samahan mo. Pag may ipabili, palaging lagi mag-pray, and honor his wife. Ano naman, again, yung honor sa Bible, hindi lang yung scratch lang. Ibig sabihin, halimbawa, maganda nga yung nakita ko, you treat your wife, di ba? I-date mo. Ang hirap sa atin, mga Pilipino, dinedate lang kapag mag-boyfriend-girlfriend pa lang. Wala nang time together to have a quality time. So, honor your wife. He is to be spiritual leader for his wife and children. Ito yung challenging. Kung ano yung nakikita sa'yo ng asawa mong babae at ng mga anak mo, ganun din ang mangyayari sa kanila. Okay? Kapag ikaw, halimbawa, hindi mo binibigyan ng importance yung worship, kapag nagpipreach na yung pastor, doon ka sa labas, nagsiselfon, malaking yun sa bata. So, ayan pala. Siguro next week na yung tukol sa asawang may part to siguro to. Kasi ang naman, lalaki lang ang pinagsabihan. Hindi kasama yung babae. Putol na no? Ayan wala na He is to be a spiritual leader, dagdagan natin to, for his wife and children. So, sa mga, meron tayong tinatawag na family altar. Ibig sabihin, tinuro ko yan sa isang young people, sa isang married. Sabi ko, ganito gawin mo.
kahit once a week lang. Kunyari, Friday night, Wednesday night. Walang cellphone. Diyan lang kayo, pamilya. Basa kayo Bible, pray together. Kahit hindi mo kailangan mag-preach, huwag ka mag-preach. Kaya hindi yun church. Basa kayong Bible, pray, sing together. Tapos, oh anak, ano bang pinagpapasalamatan mo? So si Charity, na ano namin, by the grace of God, na sanay, na pag nag-family altar kami, once a week, minsan twice, minsan wala. So pagkukulang namin yon. Anak, ano yung mga pinagpapasalamat mo sa Panginoon ngayon? I thank the Lord because I have new color, I have this. Ano yung mga prayer request mo? Yun lang, Thanksgiving prayer request. So, mga bata pa lang, turuan na silang mag-Thanksgiving, tsaka mag-prayer request. Okay? Time together. Ako, pag natutulog ako sa ibang, may mga times na hindi ako nakakauwi sa bahay, natutulog ako somewhere. Hindi naman sa tabing kalsada. Ibig sabihin sa kaibigan. Magbibideo call bago sila matulog, bago ako matulog. Sasabihin ko na yan, mamaya alas 8 magbibideo call tayo, magpe-pray tayo together. So, video call, pray na. Anong prayer request mo? Ganyan-ganyan. Kamusta araw mo? Ganyan-ganyan. So, ang pagiging tatay at nanay napakahirap. Kaya hindi dapat sinasabi, ang stand ko pagdating sa trabaho, sa profesyon, hindi dapat nilalang. Ilang beses natin napapakinggan. Anong trabaho ng nanay mo? Housewife lang. Akala nyo ba madali sa bahay? Mga lalaki? Akala nyo ba magaling sa bahay? Ako kasi very hands-on ba tao yun? Oo. Sa bahay. Gusto ko malinis lagi. Pag aalis, gusto ko malinis. Para pag uwi, malinis na rin. Magpapahinga na lang. Okay? Hanggat maaari, pag kaya ng time ko, naglalaba na rin ako. Para hindi na maglabas si Mrs. Naglilinis ng bahay, naglilinis ng CR, etc. etc. Napakahirap. Napakahirap ng trabaho sa bahay. Kaya wag na sasabihin lang, housewife lang, wag. ang hirap ng trabaho ng nasa bahay ka. Okay po? So, diyan na po tayo magtatapos after